Yes, Lord, ikaw lang ngayon ang among nalampanan, Ginoo, kung wala na kinain. Kung kay ikaw man ang among buhit na Diyos, mo ang gialagaran, Ginoo, itagnaas na butanon. Lord, mapasalamaton kami nga nakalimo sa imong mga kahibulungan ng mga buhat diri sa amuang mga kinabuhi. Salamat, Ginoo, sa mga dagko na mga butang. Salamat, Ginoo, sa imong walay pagluban, naghugma nga ni kanamo, sa imong naghinubra nga kaluoy, nagipakita nga ni kanamo, Ginoo. Salamat gayon, Ginoo, na kami imuhang yun, nagitaghaan o pabor sa amuang mga kinabuhi, Ginoo. Lord, pasaylo kami sa tanan mga kalapasan nga nahimo di kanimo, Ginoo. Nasayod ka, Ginoo, sa mga kinabuhi. Nasayod ka, Ginoo, sa mga ginahimo, Ginoo. Nahibalo ikaw sa kanan, Ginoo, tungod kay wala man gayon malilong nga ni kanamo, Ginoo, ang kanan. Bagong nahimo dayan gayon ya sa imong mga mata. Pasaylo kami, Ginoo, kung sa matag higayon kami mapakyas nga ng kanimo. Kung sa matag higayon makahimo kami kung mga salaon batok kanimo, Ginoo. Kung ako nag-aampo na ikaw gayon nga magatrabaho, magasusi, magapantay sa mga kinabuhi, kung magahimo nili, magputlik gayon ya sa imong katubangan, Ginoo. Lord, itakda ka karon sa kabugtagon. Ako nagatuaw na ng kanimo, nagapakitabangan ng kanimo. Kung kayo wala, gayon kami lain na mahimo. Kung wala, gayon kami lain na kaduulan. Gawas lamang kanimo, Ginoo. Busa ako nag-aampo na ikaw padayon na mga ministeryo sa mga kinabuhi ni imong mga katawhan, Ginoo. Na ikaw gayon na magadasin kanila sa pagpadayon sa pag-alagad ng kanimo, pagalikod sa ilang pagtuo, pagsalig ng kanimo, madilim gayon sila mapukan, Ginoo, kung mabot man kanila ang mga nagkalain matang sa mga unos sa kinabuhi, Ginoo. Nag-aapo sa mga Ginoo, mapadayon ikaw, Ginoo, na mag-bless dili na iglesia, Ginoo. Ikaw, Ginoo, gayon na magpadayon, na magalikod dili siya, hindi nga katawhan nino. O padahit ikaw na magadasi gayon sa matag usa, Ginoo. Nag-aampo, Ginoo, sa mga taliabot-abot ng mga buluhaton, Ginoo, labi na, Ginoo, pagkahimuon namong renovation, Ginoo, sa buang parsonage, Ginoo, ako nag-aampo, na ikaw, Ginoo, magatabang ka namo, mag-provide sa mga galastusan, Ginoo. Labi na kay kini, Ginoo, preparation sa damo para sa umaabot namo na church anniversary at Thanksgiving, Ginoo, ingon man aron, Ginoo, matagaan ug eksakto, Ginoo, nga pasilidad ang tanunan ug mga kabataan, Ginoo, alang sa ilahang mga klase ng pagkahimuon. Ingon man nag-aampo ako, Ginoo, sa tanan, Ginoo, ng mga pastors and missionaries. I pray for wisdom, courage, nga ng kanila, mga padayon sila na magapagungan sa mga buluaton na imong gisangot na kanila, Ginoo, labi na, Ginoo, pagpanangyaw na sila, Ginoo, mulahutay uban sa kaiso kung kadasig, Ginoo, bisang taliwala sa mga paglutos unya nga ng kanila, Ginoo. Nag-aampo sa kami, Ginoo, bisang sa mga maabot na church anniversary, Thanksgiving, na ikaw mag-bless, mag-plaster, mag-pahiluna sa tanan. Ikaw, Ginoo, mag-provide na sa tanan sa mga galastusan, mga panginahanglan nun, mga commitment naman yan ang mga panahuna, Ginoo. And even sa mga festival of praise, na ikaw sa mag-bless ka namo, magadasin sa matag usa, na musuporta sa mga kalihukan, Ginoo, nga ilalong sa mga association, Ginoo. I pray, Lord, na ikaw yun magadasin, mag-provide sa mga panginahanglan. Sa tanan, Ginoo, nga dunay mga balatian karon, Lord, have mercy on them. Bisitahin sila kung asa man sila karon, Ginoo. Kaluyin sila, ayuha sila, Ginoo, diya sa ilang mga balatian. In Jesus' name, I declare and speak healing na kanila, Ginoo. Diri sa kabayan ng location, Ginoo, sa mga kasipit na hindi nadapit, Ginoo, kung mapag-ampo na ikaw ang mga Panginoon, nag-ibog gahong mabatyagan sa tanan ng mga lumulupyong, Ginoo, ay ikaw yun magatay o diya silang mga kinabuhi, diya silang panimalay,
aron na sila Ginoo duol na kanila kanimo o kation nila Ginoo paginahanlanon kanimo diha sila mga kinabuhi. Sa among pagpadayon karon Ginoo, empower us with your Holy Spirit Ginoo. Ayo itugon ang kaaway, makahimo sa pagtugaw sa among pagpamati, pagpamalandong sa imong pulong Ginoo. Wa ginasalig, ginatugyan kanimo tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Ayun ko, ko naman na. Ano na itong offering? Muhatag sa kalipay, iha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, iha sa Ginoo. Dayon na ang Diyos, masalig na niya sa malibayong kasing-kasing. Hallelujah. Muhatag sa kalipay, iha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, iha sa Ginoo. Dayon na ang Diyos, masalig ka niya sa malibayong kasing-kasing. Hallelujah. Sa malibayong kasing-kasing. Hallelujah. Ginoo, nagpasalamat kami kini sa lapi kinitaan sa mga katawhan. Pagayon ka na magablas kini Ginoo nga magamit gayon para sa kalambuan, kawaswagan Ginoo sa buluhaton ni Iglesia Ginoo. Ako usab nagaampo nga kanimo, natudluan nimo kami, giyahan nimo kami, hatagan nimo kami kanino na paalam. Aron masayran namo, kulusaon namo sa paglumala, na imong sa lapi, nagipiyahan na ni kanamo. Kay nasayod kami, na kami manubag na ng kanimo kung kami Ginoo masayog sa pagdumala sa imong kwarta, magisamo gani kanamo. Nag-aampo akong Ginoo ng imong mga katawhan, panalangini ang ilahang mga kinabuhi, panalangini katong adunay mga negosyo, gamay man, o dako, ang kinimuswag Ginoo. Panalangini katong mga nanarbaho, pinaagis ka panalipod sa mga kinabuhi, inon man promosyon nila sa ilahang pagpanarbaho Ginoo. Kung sa tanan na naghago, naningkamot, nagpatulong singot, aron lamang Ginoo na makakwarta Ginoo, imong panalaginan, aron ang ilahang mapaghago, dili gayon makawang. Huwag ginasalig, ginatugyan kanimong tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Udan na mamati sa puno sa Ginoo, murag na nakaandam og special number. Ang ngayon ako nihatag sa inyo ha. O sa inyo man ginagan tayo. Hello, may buntag sa tuntanan sa maghalag ng awit na nagauluhan o ang pulong sa Diyos matinuan. Amen. Ang pulong sa Diyos matinuan, nagapadayon, may kapagyasan, bisan mamulo ang kalibutan, matuman ang saan niya. Ang pulong sa Diyos ang iyang saad, may katumanan, gining tanan, bisan mahulog, gabi tuunan. Ang pulong sa
bisan sa tana sa kamatayon sa Diyos ripayon kita. Ang pulong sa Diyos ang iyang saad, may katumanan kining tanan, bisan mahulog kabituunan. Ang pulong sa Diyos sa ligan, ang saad sa Diyos may katumanan, nagapabilin man sa gihapon. Ang purong-purong unya maangkon, kay iyaning gisaad. Ang pulong sa Diyos ang iyang saad, may katumanan kining tanan, bisan mahulog kabituunan. Ang pulong sa Diyos sa ligan. Amen. Ayong buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo sa mga pang-aawi. Naay Domingo nga walay mag-special number. Yan po'y Domingo sa makaron, magtapo. Ano man na, pwede siguro mag-communicate mo sunod. Para malag kinsa magkanta karon, kinsa sunod Domingo. Kay, para balance ba? Kaya kung sa barko ka, kasi malunod ka. Matuwang. Ikaw. Before tayo napadayon, first time ninyo nakita na may tambourine dancers niya, no? May nagani, wala ta nagpamimbro sa convention. Kay, diba, makaingon sila nga, di man ni Baptist, Bapticostal na siguro sila. Kay, drums na ganita, napag-yung tambourine dancers, napag-yung patambourine. Anyway, salamat sa Ginoo sa inisyatibo ni JJ. Salamat kay JJ ko na ihatong lang na Domingo naman ito niya nahulunaan. Ano yung hagin kaya? Salamat sa Ginoo kay na natay tambourine dancers. Actually, duha to sila kag-grupo. Tungkol kay gamay man atong front, mauna nga itunga sila. Salamat sa mga youth food na nagpagamit po sa Ginoo sa ilaha kong mga talento. Kabalo man ay mamadayaw, dayaw gid sa Ginoo. Dili kay magsisayo-sayo ng budots. Isa mo to si pamedyo dra sa may block 35 para diyan lugar. Si pamedyo 33. Si pamedyo anang budots-budots. Tidaghanan. Manay inyo ang ginapicture na og isayaw pa ninyo sa Ginoo. Tapos lang gani kay nanayaw mo. Salamat gid sa Ginoo. Mas madako mayong buntag sa tanan. Dili kita maghalangan kung ano na may Biblia. Abli uban kadako sa libro sa unang Tesalonika kapitulo 2 versikulo 12. Unang Tesalonika kapitulo 2 versikulo 12. Ang pulong sa Ginoo nagingon sa pagkinabuhi nagtakos sa Dios nga nagtawag kaninyo ngadto sa iyang kagalingong gingharian o himaya. Ang Diyos ang kapanalangin sa tulong, mag-aampo ta, Ginoong Diyos. Salamat sa kahigayunan na makadungog na usabi sa inyong tulong. Salamat iniging imong tulong ang huwag nabasa. Nabasaktan ngayon sa matag usa kanamo. Dihatag usang gani kanamo. Kung lagi ito nakaalak, ang nag-iibog ako na makasaysay sa imong tulong, Ginoo. Karon nga imong tulong, pagkadulog ngayon sa kinaulo kang bahit sa kasing-kasing Ginoo, makasabot o makadungog ng iligin. Huwag ginasali, ginatugyan, kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Ang atuang identity hikot na diha kang Kristo. Dili sa bisan unsa natong relasyon ining kalibutana o karelasyon ining kalibutana o dili sa bisan unsa nga atong gipanag-iyahan sa kinabuhi. Kung dili ang Kristo lang ngayon. Ang faithful stewardship of our relationship kay nakasalalay, nakadepende sa sakto na pagtanaw nato sa atong identity
mensahe na tuwang paghahisgutan mao kining ginatawag walk in a manner worthy of God. Lakaw, maglakaw ka nga angayan sa Dios. Daghan kanato ng mga Kristohanon wala gayon maglakaw nga angayan diha sa Ginoo. Although we do worship every Sunday, pray tingali ka, nagbasa tingali ka sa pulong sa Ginoo. Pero wala ka naglakaw na angayan diha sa atubangan sa Ginoo. So kita ni pahinumduman kita ni Apostol Paul na kita maglakaw nga angayan diha sa Ginoo. Matod pa sa pinulungan nga English, we exhorted each one of you and encourage you and charge you to walk in a manner worthy of God, who calls you into His own kingdom and glory. Mga kaigsuunan ko, gitawag kita sa Ginoo na maglakaw nga angayan diha sa Ginoo. Dili lang kay makasimba ka, dili lang kay makaadto ka sa mga buluhaton sa iglesia, kundi hindi maglakaw gi-require dira sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Maana ka man sa balay. Kaistorya man nimo imong silingan o kahindalaan. Maana ka man sa imong trabahoan o maana ka man diya sa eskwelahan, dapat nga ikapakita nimo nga ikaw naglakaw nga angayan diha sa Ginoo. Dili unta ka buluban. Dili unta makita sa itong kagalingon nga kita buluban ng Kristohanon. Kasi pasabot alang buluban. Kapag abot sa laing tao atong kauban, labi na itong mga tao nga higalan nato sa wala pata na himong Kristohanon, buluban ka. Dili unta ka buluban. Kay gusto sa Ginoo nga kita maglakaw nga angayan diha sa tubangan sa Ginoo. Matod pa, walk in a manner worthy of God with boldness. Maglakaw kita nga angayan diha sa Ginoo nga adunay kaisog. Anong dapat adunay kaisog? Tungod kay nagkinahanglan og kaisog aron ikaw nga makalakaw nga tul-i atubangan sa Ginoo. Kay kung ikaw talawan, posible dili dayon ikaw makalakaw nga angayan atubangan sa Ginoo. Daghan nga mga Kristohanon pagkatalawan hinungdan nga dili makita si Kristo sa iyang kinabuhi sa laing adlaw sa iyang kinabuhi dinhi kalibutan. Dapat makita si Kristo sa atong kinabuhi sa atong gikaingon dili lang panahon sa Domingo kundi sa tanang adlaw sa atong kinabuhi. Nganong nag-ingon man si Paul nga kinahanglan maglakaw ta nga angayan sa Ginoo kay kini dapat ang makita sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. O kini nga paglakaw nang kinahanglan og kaisog. Ang Joshua kapitulo 1 versikulo 9 nag-ingon, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go." Kaysa gisultihan ini si Joshua. Kaysa nagsulti kay Joshua ang Ginoo. Nanong biingon man ang Ginoo ngadto kay Joshua, "Have I not commanded you, be strong and courageous?" Why? Tungod kay sa diha na namatay si Moses, si Joshua karon ang mihulit kaniya o gitagaan o katungod gintukoy sa Ginoo para mamulo sa iyang katawhan nga motabok diha sa Jordan River aron musulod dito sa Promised Land. Nakita sa Ginoo nga dili basta-basta ang mao nga task, ang mao nga ang mando sa Ginoo ngadto kay Joshua. Nakabalo siya nga lisod kaayo ang pagsulod sa Promised Land. Nasayod mo na sa dihang nga mingon ang Ginoo nga ihatag nako sa inyo ang yuta nga akong gisaad ay ihatag kaninyo nga mao ang Promised Land o mao ang Kanaan. Doon na mga occupants dito nga may mga tao na
In fact, adunay daghan ng mga syudad anang lugar sa Kanaan. O kini ng mga syudad dili ni barangay, dili ni sitio nga pariha ka gagmay. Dili ni siya pariha na mga munisipalidad nga gagmay. Kung dili kini ng mga syudad nga mitubo, hitubod diraa sa Kanaan, mga syudad kini nga hilamihan kagamahanan. Doon na kayo mga lingkod na mga paril o doon na sila yung mga enough na mga sundalo na magprotekta sa ilang syudad. In fact, doon na yung mga nagpuyo nituan na mga kaliwat sa Nephilim, mga anak ni anak, mga kaliwat ni anak. Kini na mga tao na gitawag og Nephilim, mga tao kini na mga higante, mga giant. Ha? Kini na mga giant, kaliwat kini sa mga tao na gipangasawa sa anghel ni atong panahon na. Kung ang bunga sa ilahang relasyon o pakipagtipon, pakipagpuyo sa mga angel, gitawag kini og mga Nephilim, mga giant. O na ni sila napuyo anang Kanaan, una pa musulod si Joshua dito og ang mga katawhan sa Israel sa mga yuta. Kung nakita kini sa Ginoo nga posible makapaluya kini sa iya, makapaluya kini kay Joshua, basin posible na basin buhat si Joshua. Tungod kay dunay mga syudad, dunay mga tagpas ng mga paril, dunay mga kaliwat ni anak na namuyot na sa mga yuta sa Kanaan. That's why ingon ang Ginoo adto kaniya. Ingon niya, have I not commanded you? Be strong and courageous. Sawa na ito sa Bisaya. Joshua, Kapitulo 1, versikulo 9. Ingon ang 9, wala ba ako magsugod kanimo? Pagbalikod o pagmaisugon. Igsugon, ang paglakaw diha sa Ginoo, kinahanglan nga kita maisugon. Kinahanglan ang pagmaisugon aron ka makabaliban, makalikay, makatalikod sa mga butang na diin posible mahimong babag sa inyong pang-alagad sa Ginoo. Muna hinungdan, nganong ang usa ka Kristohanon, tingalin ikaw, tingalin ini, nganong nahimong stagnant ang imong pagpangalagad sa Ginoo. Kung nganong nahimong daw bunsay ang imong pagpangalagad sa Ginoo, it's because dili ka likod. Pag-abot sa mga temptation, dali na ka mugin sa mga temptation. Dali na sa imo nga makapaambit o makaambit, mahimong ginapos. Dali na ka madakpan sa mga temptation. Tungod kay dili ka man likod. Wala dili ka kabaliban sa imong amigo, dili ka kabaliban sa imong higala, dili ka kabaliban sa imong kauban sa trabaho, dili ka kabaliban dili na mga tao nga muod mupira kanimo palayo sa Ginoo. Kay dili ka man likod. That's why kinahanglan na ikaw magpalikod. Kaya dili ka basta-basta nga madala. Kung gawas nga likod, ikaw usap may isugod. Ha? Isog, buot pasabot, ani musukol ka. Musukol ka sa atake sa kaaway. Musukol ka sa bisan unsa ng mga makababag sa imong pag-alagad sa Ginoo. Dili ka ba imong madaugod? Ha? Andun na dili ka musukol. Pag atakihon ka ni Satanas, gamito ni Satanas ni mga tawhana, aron ikaw mahilayo sa Ginoo, mapugnaw sa pag-alagad sa Ginoo, musukol ka. Suklan nimo ang maunga nga atake sa kaaway. Suklan nimo ang bisan unsa nga temptation. Suklan nimo ang bisan unsa nga makapaluya nga na kanimo, makapalayo nga na kanimo diha sa Ginoo. Suklan nimo bubarog ka ng likod. Naon tayo panahon sa imong kinabuhi ikaw nga dili lang ang Ginoo mo imong isakripisyo, kundi isakripisyo nimo ang imuhang kaugalingon ug ang mga butang diha sa imong kaugalingon, diha sa imong kinabuhi para sa Ginoo. Dili niya kay ang Ginoo lang kanunay musabot sa imuha. Usay maingon ka ba nga okay lang sa Ginoo kay masinabtanong ka ang Ginoo. Inaana na lang paperminti nga ang Ginoo na lang ang atuang isakripisyo. May unta
Muabot unta sa imong kinabuhi, sa imong panumduman, sa imong kasing-kasing. Na bisag dili na makaya sa imong lawas, bisag bukat na sa imong lawas, bisag kapoy na kay sa imuha, bisag luya na kaayo kay spiritually. Pero kinahanglan nimo kini isang liquid, sacrifice para mapatigbabaw ang Ginoo, para mapataas ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Mayon ta, uunta manginaot ko mabot sa adlaw sa inyong kinabuhi. Nga inyong ipataas ang Ginoo, ipaubos ninyo ang inyong kagalingon, ug ang tanan na gusto sa inyong kinabuhi, o sa inyong kasing-kasing, o sa inyong lawas, ipaubos ninyo, ug ipataas ninyo ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Kay mo kini ang reason nga dili ta likon, dili ta kalahutay sa pagpangalagad, kung magkitili, pagundang sukol. Dayon na do not be afraid. Ayaw kahadlok. Ha? Si Joshua, naibalo ang Ginoo nga makaatubang sa dito mga warrior, mga giant na mga tao. Kung nakita niya posible, mahadlok si Joshua ni. Pero sa ingon sa Ginoo, ayaw kahadlok, do not be discouraged, ayaw kahadlok o ayaw kaluya. Igsuon sa mga challenges sa ato ang kinabuhi, sa mga pamaagi ni Satanas sa ato ang kinabuhi, para lang ta give up sa pagpangalagad sa Ginoo. Igsoon, ayaw kahadlok ug ayaw kaluya. Kung wako man kanimo ang mga problema, mawalan-on, balatian, bisan unsa na mga makapaluya nga na kanimo, ang pulong sa Ginoo na ingon, ayaw kaluya. Ayaw kaluya ug ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok. Kung sa man ang imuhang mga adversaries, mga tubangan sa imong kinabuhi, ayaw kaluya ug ayaw kahadlok. Do not be afraid and discouraged. Igsoon. Normal lang sa usa ka Kristohanon na moagi og mga pagsulay. Normal lang sa usa ka anak sa Ginoo na mubati og kaluya. Kay tao pa man ka. Daghan ang mga butang nga makapaluya ka nato, maka-discourage na ni ka nato, makapahadlok ka ni ka nato. Pero iwan ang pulong sa Ginoo, ayaw kaluyang, ayaw kahadlok. Dili ka kapangalagan sa Ginoo kay may mga ikahadlokan ka. Dili ka ka-continue sa pangalagan sa Ginoo kay may mga ikahadlokan ka, may mga ikabalakan ka. Mabasin mo unahon nimo ang Ginoo, mawala ni sa imuha, mawala ni sa imuha. Igsoon, ayaw kahadlok. Ang pulong sa Ginoo iwan. Sa maangkon pa daw nimo ang tibuok kalibutan, mabukan ang kalakasan. Nagantag mga ikadlukan sa tawag kinabuhi, pagkapulo sa Ginoo na ka-remind ka nato, ayaw kahadlok o ayaw kaluya. For the Lord, your God, will be with you wherever you go. Anong mahadlok man ka? Anong malisan ka man? Anong maluya ka man? Na nag-ingon man ang pulong sa Ginoo. Kaya ang Ginoo nga imong Dios, mag-uban kanimo, bisan asa ka man o kaingon. Pwede ang gi-remind sa Ginoo ngadto kay Joshua. Ingon niya, ayaw kahadlok o ayaw kaluya. Kay ako na imong Dios, mag-uban kanimo, bisan asa ka man. Nagpamilit ba ang Dios ni Joshua? Diya sa tabok sa Jordan River, diya sa Kamingawan, wala ba munguyog kaniya dito sa Promised Land? Dito sa Kanaan? In fact, kung imong tunaan ng Biblia, kung sa panahon ni Moses, gipakita sa Ginoo ang iyahang pagluwas sa Israel kay Moses ang sa mga tao, pinaagi sa pagpatabok kanila draa sa dagat, pagpika sa Ginoo sa dagat, di pamatud-an usab ni sa Ginoo dito kay Joshua. Sa dihang nitabok sila sa Jordan River, kaya ang Jordan River dili man siya basta-basta nga matabok. Ano mo sa Ginoo? Iniktikan sa mga pangulo sa Israel nato panahon ang tubig musigog. Hinay-hinay nga mulayo ang tubig. Kagalakaw nila ang tubig magkanaw, kapikas. Hinay-hinay palayo. Hinungdan na silang tanan nakatabok sa Jordan River. Wala may sakayan ato, wala may ambot ato panahon, wala may barko ato panahon, wala may tunang nasa malit. Barge. Kung ino basahon ng Biblia, matagtabok sa 12 kapangulo sa Israel, mubiya ang tubig, bulikay ang tubig, di ba? Sa mubiya kita na. Pero i-prove na sa Ginoo.
Karon, nagpabilin ba ang Ginoo ni Joshua dito sa tabok, dito sa promise, dito sa wilderness, dito sa kamingawan? May puyo ang Ginoo. May tabok dito sa Jordan River. O may puyo dito ang miuban kanila dito sa Kanaan. That's why ingon ang Ginoo sa iya, ayaw kahadlok o ayaw kaluya. Kaya ako ang imong Dios, muuban kanino bisan asa pa ka mahadlok. Igsoon. O punay gusto nga isulti sa Ginoo sa imuha karon, natagda sa kabuntagon. Ayaw kahadlok o ayaw kaluya. Kaya ang imong Dios, bisan asa ka paingon, magauban kanino. Bisan asa ka paingon, bubuyog ang Ginoo. Anaa ang Ginoo. Manang wala kay dapat kadlukan. Ikaduha, purity. To walk in a manner worthy of God, we must walk in a manner worthy of God with purity. Pagkaputli. Bisaya pa. Pagkaputli. Putli. Nganong kinahanglan man ang pagputli sa diha nga mga lakawta diha sa Ginoo. Kini pahinumdum ni sa matag usa ka nato, ila sa worship team. Di lang itong mga tambourine dancers na ito, but each and every one of us, we should remind ourselves to walk in purity. Ano man? Ngayon, ang pulong sa Ginoo sa 2 Timothy chapter 2, verse 21, isa nagsulti ani. O kinsa gisultihan ani? Ang nagsulti ani, si Paul. Gisultihan niya si Timoteo, ang usa ka bata nga pastor, ang usa ka batan-on nga pastor. Gisultihan kini siya ni Paul na iyang disciple, pingo siya, those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purposes. Sawa na ito sa Bisaya. 2 Timothy chapter 2 verse 21. Ingon sa verse 21, kung ang usa ka tawo magputli siyang kagalingon gikan sa butang nga dili tungganan, mahimo siyang sudlanan alang sa nungganan, binalaan o mapuslanon sa agalon sa panimalay, andam sa tanang maayong bulungaton. Diha sa pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan na mahimo kang putli para mahimo kang magamit diha sa Ginoo. Dili unta bitaw musantok sa imong una-una nga gamiton ka na lang ana ka bulungaton kay wala kay lain. Diba? Dili unta mahitabo na mahimutang ka sa usa ka worship team kay wala kay langit. Dili unta maabot sa punto na maga-lead ka sa worship. Dili tungod kay putli ka kung dili kay wala kay langit. Dagan simbahan na sayo anak ng mga pag-aagi. Nabisan dili putli, dili angayan ang mao nga tao, ang mao nga alagad o ang mao nga Kristohanon, pagagamiton, ipataas ang iyang katungdanan kay wala na ilain. Dapat dili unta inala ang iyong kinabuhi. Gagamiton ka sa iglesia kay wala na ilain. Kay wala na ilain mo kanta, kay wala na ilain mo tugtog, kay wala na ilain mo sayaw, mo nang gamiton ka na lang. Dili unta inala. Kay kana nga paggamit, dili mao ang kabubuton sa Ginoo. Sigurado. Dili mag-grow ang simbahan, kung dili po mag-grow ang pagkakao. Naunta kung gamiton ka sa Ginoo, ikaw mismo makabalo ka, naangayan ka, anak nga galamit, anak ka buluhaton, takos ka, angayan ka. Nari pahinumdog sa mga nagpagamit na sa Ginoo. Ang atong life, mahimo bitaw, worthy, angayan, sa tulong saman nga buluhaton ang lihatag sa Ginoo sa duha. Sa mga tambourine dancers, bako pa, nasandi karong lumiko pa lang mo, karong buntag pa lang mo nagsugod. Uban sa inyo, nagsandi pa magsugod. Punta, kung kinapuhi ka, nagputli at tubangan sa Ginoo. So worship team, daghan kayo mo dali sa worship team. Ang keyboardist ni kulang ninyo. Hindi na kasi Carla, hindi na kasi pwede na kang magbalik siguro, practice. Kay, managin na itong keyboardist, ano yan ah? Maunta gamiton ta sa Ginoo kay angayan ta, dili kay gamiton ta kay wala kay lahi. Lahi do na kay kalahinan. Nagigamit ka sa Ginoo kay angayan ka o gigamit ka kay
wala kay lain. Magulain mo tuktok, magulain mo bitang, magulain mo base. Dahil wala akong utanan. Ayan po, kay yung kakamao. Ibutang-butang nato itong kagalingon, magsusita sa itong kagalingon, nakita ka ngayon ba? Kayo mo nagpulang sa Ginoo, to those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purposes. Kung saan paggamit sa Ginoo sa tuwang kinabuhi. Sa pinasahig niya, puluhaton, kung dili ta ngayon, kung dili ta tapos. Dagan siguro sa inyo, Adrika, nangandoy na pagagamiton sa Ginoo. Dagan sa inyo, siguro, Adrika, nangandoy na gusto ko mag-serve sa Ginoo. Pwede kayo. Pabili niya ang buluhaton sa iglesia, isang pagpunta sa takadaghan, Adrika. Kung hulirot ka na, hindi ka makuman ang buluhaton sa iglesia. Ano man? Hindi naman ang worship team dapat aking papil. Tungkol kaya buluhaton sa iglesia, di lang ang sulod sa iglesia, pulpiling pati sa gawa sa iglesia. Ha? Gusto ka mag-serve sa Ginoo, pero gusto niyo sa sulod lang. Hindi ka gusto dito mulabot sa gawas. Ang ipagtrabaho sa Ginoo sa ito, apil ang tagagawas. Apil ang pagpanangyaw, pagpangwali, pagpanuro, ilang mga kadalanan. Aron sa pagpanangyaw, sa maayong balita. Walay tingol ang pulong sa Ginoo. Those who cleanse themselves from the latter will be instrument for special purposes. Special. Sa Bisaya, pinasahi na buluhaton. Pinasahi na katuyuan sa Ginoo sa imuha. Pagagamiton ta niya sa Ginoo. Ha? Ayaw kainggit sa van kung sila gigamit niya na kabuluhaton. Eh posible, dahil ko na imuhang parte sa buluhaton. Ano ba? Ha? Ang balay, gikumpos niya sa lain-lain na mga butang para mahimong balay. Lain-lain na materialis. Kita, balay kita. Ha? Gikumpos kita sa lain-lain na mga materialis. Kaya kung ang balay, atong tanan. Sorry, tabo. Balay ba siya? Kung ang balay, haligi tanan. Walay ato, kung haligi. Kaya hanggang puyo. Design mo na sa tuwa. Kaya kung tanan mo dria, pagantahay, sige tanan. Huwag kamao sa inyo manangya, huwag kamao sa inyo buwali, huwag kamao sa inyo butondlo, huwag kamao sa inyo butugto. Kapila, rato na dria. Hindi ako magkakapila, huli na kayo, huwag kabalo buwali, huwag kabalo butondlo, huwag kabalo butugto. Tingali, dili ka, maayo mong kanta. Pero kasi maayo ka manangya. Tingali dili ka maayo mo tugtog, pero kasi maayo ka mo tudlo. Ha? Pero gikinahanglan aron may kabugna. Aron magamit ka sa Ginoo. Kinahanglan ikaw magnakaw, magputli ang ayan diha sa Ginoo. Kay kung gamiton ka lang, kay wala na ilain. Dapat din mo na i-qualify. Dapat masubok ka. Kaya ang Ginoo, nasubok siya. Balo ba mo ang mga sundanan sa kasabutan, kanihan ko, kailangan adunay pagputli. Talag, magdayo, magulit, anak, adunay pagputli. Kung huwag pagputli, matinumlo, pagputli ka sa Ginoo. Anak, kung gamiton ka, tungkol na, usa ka drummer, dili ka mahimutang or mabot sa imong panundugan, nagigamit ka lang niya kay Juan ay dahil. Kaya kung ninala ka mong una, kung may reason, di ka ganahan magtugtog, di ka ganahan mag-practice, di ka ganahan mag-ampo, di ka ganahan magbasa sa puno sa Ginoo, kaya wala. Ang imo na lang, ang nagakunikta na lang sa imo sa simbahan, isang imuhang talent. Purely talent na lang. Pero wala tay connection sa Ginoo. Just like what I said before, dili tanan backsliders nasa bawas. Kung nagaghan backsliders, nasa sinisip-ahan. Backsliders, dira sa relasyon sa Ginoo. Example, Korinte, ako na nag-ingon. Kining suga, kining electric fan, bull fan, ano pa, ang nakadriha, sulod, ano na simbahan. Murag, ini, ang purpose ani, kay para manamit, mahanginanta, naman tagamay, makayagan ka kung sa suga.
Pero kung kanang mga butangan na inyong nakita na makatabang, kung wala na nakakunikta dito sa poste, wala na ipulos. Isa pa kung sa kamahal, isa pa kung na ito, like-earphone tanan, kundi makakunikta sa poste, wala na ipulos na. Mahimong lang ang puslanon, kung ikunikta nimo ang iyang power, kung kunikta siya, anang poste para makakuha ang power, para mahimong mapuslanon. Kita ko sa isa pag nakakad rin sa simbahan, pero wala ka makasabot sa Ginoo, kaya wala kay lalong nakahibalo sa Ginoo. O wala yung kay pagtuko sa Ginoo o tinukod na relasyon sa Ginoo. Daw sama ka ang backslider. Present ka, nagasimba ka, pero wala na bitaw ka ng gusto na wala na takinit, wala na connection sa Ginoo, wala na tawag ng spark. Di ba ka magtiayon, wala na spark. Tawag ka po. Buat tayo, what? Yan, pwede reconcile sa? Diba? Pag wala na spark, kinahanglan kang, para mahimong na spark pagbalik, kinahanglan, doon na may buhat. Dapat tayo reconcile. Dapat tayo istoryahan, para mabalik ang spark. Pero kung wala na, walay buhaton, wala kay himuon, bulag na lang yun. Kawas, gawan. Bulag na lang. Wala. Di maningkamot si Jerry. Di ko maningkamot si Dawan na mag-reconcile sila. Di mo na lang sila. Pagbulag na lang sa bayong kabubuton. The same po na sa Ginoo. Kung maabot ang panahon, nabisang nakakasal sa simbahan, nagadaig ka sa Ginoo, nag-worship ka sa Ginoo, pero ang tinuod, walay spark. Nagkanta ka sa Ginoo, pero mga Ginoo. There is something wrong sa inyo. Kung kinahanglan kang i-istorya sa inyo, reconcile. Kung sagad na hinungdan, ano makakaya spark. Sabi na sila, sabi sagad na hinungdan. Kung ayon, kumuha ng spark. Communication yan. Gusto mo sa communication sa inyo. Pero usually, sala. Sala ang babae, makasala pa ang lalaki, and then wala yung reconciliation, wala yung pagkita sa iluay, wala na yung spark. Ang ina na lang na panagtipon tingali kasi tungkol na sa mga anak. Ang may anak, idya na. Bahala sa tinabuhi nilo, bahala ko sa tinabuhi. So para mabalik ang spark, kailangan nilang magstoryahan ay magpinasa iluay, o bumatag o pagpasaino. The same po sa Ginoo. Isa sa mga reason wala kay spark usahay ka sa Ginoo. Mag-dive ka sa Ginoo, mag-worship ka sa Ginoo. Matay inyong pagkalingon. Lami kayong kanta, pero ikaw. Mas mag-purting dahil sa Ginoo. Lami na kayong awit, lami kayong message sa song, para ka hilak, pero ikaw. Marang wala sa kalibutan. Marang nasa simbahan, pero tuwa, naguna-huna sila sa pagkada, trabaho. Dahil sa Ginoo, pero sa una katapit. Sa sinampay at umila. Isa sa mga reason, mawala ang spark sa pagpangalangin sa Ginoo. Sala. Mawala nino, ikasugin sa Ginoo. Mawala nino, ikapangayo ang pasayro sa Ginoo. Makikreconcile ka sa Ginoo para mabalik ang inyong spark. Sa ako lang ikaingon, kini mga utang na inyong makita, mahimong walay pulos ni. Bisang naapa sa sulod sa simbahan. Bisang ang purpose nila makapapugnaw sa tuwa, makatapang sa tuwa. Pero actually, walay pulos or walay connection sa source of power. Ikaw, bisang naapa dito sa simbahan, mahimong walay spark, mahimong patay, mahimong pagpakalaga, mahimong layok ka sa Ginoo. Kaya disconnected ka sa Ginoo. Para ma-connect ka pagbalik, kailangan makikreconcile ka sa Ginoo. Para gamitin ka sa Ginoo. And last one is love. Pag-ibig or sa Bisaya pa, gugma. Ang gugma. In Mark chapter 12, verse 30 to 31, nag-ingon, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Pag-ibig. Gugma.
ka, igsuon, aron ka makalakaw, nga ligto, angayan, worthy, diya sa Ginoo, kinahanglan ka maglakaw diya sa gugma. Si Jesus Christ sa Ginoo, to those love the Lord your God with all your heart, higugmaa ang Ginoo sa tibuok nimong kasing-kasing. Kung kanang imuhang bana, kaniadto, imo lang gihigugma, pero 50-50. Yan ang gilid pa kag 50 sa imong kagalingon. Ay, nabuhat ka sa Ginoo. Mapakyas ang tanan na mga pasalig sa tao sa imong palibot. Pero ang Ginoo, dili ug dili kayo'y papakyas. Walang ingon niya, higugmaa ang Ginoo sa tibuok nimong kasing-kasing. Kaya kung gihigugma nimo ang Ginoo sa tibuok nimong kasing-kasing, maglakaw ka na puno sa gugma, paghigugma diha sa iya. Ha? Kaya kung gihigugma nimo ang Ginoo, higugmaon nimo ang mga butang na gihigugma sa Ginoo. Sa tibuok nimong kalag, sa tibuok nimong una-huna, o sa tibuok nimong puso, higugmaa ang Ginoo. Grabe kabug-ang di siya nga demand sa Ginoo. Higugmaon nimo ang Ginoo sa tibuok nimong kasing-kasing. Sa tibuok nimong kalag, sa tibuok nimong una-huna, o sa tibuok nimong puso. Pasabot tanan diha sa imong kagalingon, ang heart, ang imong puso, ang imong unang-una, ang imong kalag, kinahanglan kining tanan mo unite ug mag-join together sa paghigugma sa Ginoo. Ano wala ba sa imong heart lang? Ano ang pilat ka man ng huna-huna, kalag ug puso? Ngunit may kasing-kasing nimo kung mingon ka sa Ginoo, gihigugma na ko ang Ginoo, pero wala ka kasimba. Wala ka gaday sa Ginoo, wala ka nabasa sa pulong na sa inyo, na pulong sa Ginoo. O sa tibuok nimong una-una. Kung gihigugma nimo ang Ginoo sa tibuok nimong kasing-kasing, dapat may paghuna-huna ka siya. Dapat ginahuna-huna nimo ang Ginoo kanunay sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. O kay gihuna-huna man nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi nimo, gihigugma nimo siya sa tibuok nimong puso. That's why mubuhat ka, mutrabaho ka, muliho ka, pinaagi sa imong puso. Kami isang kapoy ang imong lawas ng mata para mo practice. Bumata ka, kay kinahanglan og puso ang imong gugma. Diya sa imong kasing-kasing, ang imong paghigugma sa Ginoo. Kung ang imuhang nabana karon, ingon sa imuha kaniadto, nagihigugma kaniya sa tibuok niyang kasing-kasing. Kung wala sa effort na gigamit or ipakita sa imuha, minyuhan ba nimo siya? Ha? Pag minyuhan mo, kung wala effort na gihimo, kung mingon ka, mingon ang mga lalaki sa imuha, kung imong nabana ka, mingon na gihigugma kini ikaw. Na saksi ang Ginoo sa akong dakong gugma nimo. Ana kabitan. Pero kung di man lang ka mamisita, di man lang ka magpalit ng flowers, di man lang gani ka mo grade na, di man lang ka grade gani kung ka happy birthday, di man lang gani ka mamumusta, di man lang gani ka mamisita. Bakak manak ang gugma, hindi juga mamili sa iya. Istorya ka ba sa tanan? Naman. So kinahanglan siya kung kusog. Anak uban, isang pagka, nung pagkakan, pugnan pa'y baha, nung kang gugma. Anak may gugma, hindi gugma niya sa tibuok kasing-kasing. Walang bisang mamatay sa takok, sa pagtakok yung iparang ako ng malaya. Pero sa Ginoo, dagkong palandaan, hindi ka malusot. Pagtanaang ang murang ulanay, isa kong simpa. Sunod na Domingo kay kaulanod, dagkong. Ha? Kay klase ng umanan. Kung gihigugma na yung Ginoo, higugma sa tibuok ng kasing-kasing, huna-huna, kalag, o sa tibuok ni mong puso. Ganun na yung ginagamit ng tibuok. Hul, tibuok puso, tibuok huna-huna, tibuok kalag, tibuok kasing-kasing. Wala yung half. Wala yung partial. Tibuok. Pero daman na ito, dali ka. Ha?
Hindi gusto maghagod sa pagpangalaki. Gusto lang simba, uli, kumanda. Alam na, kina. Ha? Ayos na, okay na akong Christian life. Hindi na mo. Anong kamot? Ha? Oras sa tisimba, bisang kapo sa lawas, upangon ka, kay gihigugman ni mo ang Ginoo. I-practice ninyo alas 8. Hindi ka matangban, alas 8 na gani. Napihisan mo, alas 7 mo mata na, o alas 6. Yung mata din, alas 6 ko po. Anong alas 8 na po mata? O alas 7 ka pa. Mumata ka, mubangon ka, kay gihigugman ni mo ang Ginoo. Gihigugman ni mo ang Ginoo, pero sabot gani sa uyab pa. Pagsabot na, kita ko niya sa kwan, nananong tagsili. Alas 3 na hapon. Anak, unto ka lang, kaligo na. Ha? Kaligo na, kunya, kapahumot na. Ha? Kanapurmado na. Nauna ka, malangol. Ha? Advance of 2 hours? Ha? Spila. Kaya para dagko atong grado, sa imong sumpay. Lasay sa klase na 5 minutes to ana. Pas 4 mata na. Ha? Lasay sa eskwela. Pas 4 mata. Advance of 2 hours. Trabaho. Alas 8 ang duty. Kasi hindi to ana. Simba. Swimming simba. Alas 10 na mata. Late o isa ka oras. Magmata. Maligo pa. Bukaon pa. Mangapin pa. Stura pa. Medyo oras. Antay, luya sa Ginoo. Mabot unta, sa mga naging kaigon, mabot unta ang panahon na ang Ginoo na po ang pataas. Hindi na kayo Ginoo ko hindi ang usabot sa tuwa. Kapalungan ta, usabot ang Ginoo. Pero kung ako'y Ginoo, no? Huwag ka na siguro, pasensya siguro. Ha? The second is this, love your neighbor as yourself. This is no commandment greater than this. O sa ikaduha, higugma ang imuhang isig katao, isig kaingon, imuhang silingan, sama sa imong paghigugma, sa imong kagalingan. Nasabda na balik? Nganong gikulit naman sa Ginoo, diya sa imong kagalingan. Kapoy, naman na ingon ang Ginoo, higugmaan mo silingan, kuldo. Pero nganong ingon siya, higugmaan, imong isig katao, sama sa imong kagalingan. Amen. Gusto masabtan nimo, gusto sa Ginoo nga masabtan nimo, aron mapakita nimo ang gugma aning mga tawhana, aning imong silingan, imong isig katao, sumbanan ang imong kagalingan. Ano gikulik sa Ginoo diha sa imong kagalingon? Kay walay bisan usa sa ato nga nasila sa kagalingon. Sagad ka nato, kaugalingon ray giuna-una. Kaayuhan sa kaugalingon. Kaysa ba sa inyo mga dre gitamay sa imong kaugalingon? Is the one. Gitamay ba ninyo imong kaugalingon? Ha? Sa mga babae niya, sa mga palang hindi ka makapisit sa kaugalingon, si tawag na nila. Sanguin. Isa sanguin dre Then, buwag pagin ka. Sanguin tawag na. Damay na ingon sa inyo dre. Matay, pangan mo po eh. Kapangit ba na ako? Pangat yun. Lipat mo niya ako sa pangat. Ha? Lipat mo niya ako sa pangat. Lupang ginautan mo. Bakit ka maginangat? Tungod kay, gihigog pa rin mo kaugalingon. Ginaatiman mo, kaulo mo, painom ng tubig, balitan ng mga aplas na pagpasinaw. Ha? Pagpasinaw, pagpahangis. Ha? Pagpalitin sa pulis. Ha? Mag-brush ka kay mga mga lahat ko ba ito lang natin? Oh, ano mo baba? Ano mo itong brush? Ha? Manong ningon ng Ginoo, ligong pa nga mga tawhana, sama sa imong pag-igugma, sa imong kagalingon. Tungod kay, ang sumbanan sa imong gugma nga naha kanila, sama sa imong paghigugma, sa imong kagalingon. Kung dili mo kaya tamayon ng imong kagalingon, dili mo kaya tamayon ng imong silingan. Kung dili mo kaya sumbagon ang imong kaugalingon,
dili nimo kaya sumbagon ang imong silingan. Kung dili nimo kaya balikason ang imong kaugalingon, dili ka mamalikas sa imong silingan. Kung giatiman nimo ang imong kaugalingon, atiman na ang imong silingan. Dili ko pasabot dito kapuyo, lutuan. Dili na pasabot. Pasabot sa pagpakita sa imong bugma ngadto kanina. Daghan siguro diri ka, kaaway sa silingan. Ibugmaon ang imong kasikataw sama sa imong paghigugma sa imong buhay. Bukag na kasugdanan sa bugma. Kay lisod kaayo higugmaon ang imong silingan o ang imong kasikataw kung ang sugdanan ang imong pagalingon. Pero mo nay gusto sa Ginoo ng klase nga bugma kay kapakita kay imong kasikataw. Manungdamon na nato sige maripis. Ha? Eh kung kanang imong pagalingon silingan imong ginamaritis nimo. Ginamaritis ko na din yung pagalingon. Ha? Para maundang na imong pagpadaot sa imong tugan sa imong silingan, inundumi ang tulong sa Ginoo. Igugma sila sama sa imong igugma sa mga. Mauni sila ang reason. Kaya kung gihigugma nato ni sila, dili ta mo subok nga gini sila maintindihan mo. Ito babalay mo silingan, imong higala. Imbis makigdungan ka sa ila, makipaglantungi ka sa ila, imbis na makitapos ka sa ila diya sa inom. Sa iyong ilaw na. Kung gihigugma mo na. Kasi doon kung imong higala na sungayan, diyo sa na. Marat, inom ka. Tuloy ka, inom mo. Ito na bakulit, diba? Kung ginagibili ko daw, nakipagtapos kang inom. O ba na yun lang? Makipagtapos kang inom? Ha? Lumpa kang inom sa ilahan, kaya lagi para mapakita nilo ang lang. So, hinibugman nyo na sila. Sila dapat ang wabay sa inyo. Ano man? Kung hinibugman nyo sila, paundangon na nino, kung ipailanin mo si Jesus na silang inapuwi, eh hinibugman nyo sila. Pero kung nakitapos ka, kaya lagi ang inapasihan sa ilang gugma, mao ang pagsunod sa ilang kalibutan ng mga buhay. Isukon. Nahimo kang ulikon nila. Imbes na sila, mahimo ulikon, mahimong mo. Tuo sa imuha, mahinan mong nila si Jesus sa ilang ilo. Kung di ko ba ni mo yung katawanan, including your family, silingan, mahigala, mga mama, papa, isukon. Nangyayang umigaw sila. Share sa puno sa Ginoo. Kaya isa na kapruiba, naghihigugman mo sila. Pero kung wala kayong nabuhat ka, ikaw ang ipakita nimo ang imuhang pagkasalbahis, nakasukuhin na ka, nakasupak na ka sa gugma, hindi sa Ginoo. Ingon ka, love God and love others. Kung gihigugman nimo ang Ginoo, gihigugman nimo ang iban. Serve God, serve others. Kung ialagaran nimo ang Ginoo, alagarin sa iban. Kung ialagaran nato ang Ginoo, alagaran nato ang iban. Sa unsang pamagi, magpanangyaw sa ila. Kaya naman, gihigog mga sa iyo. Kung kayo gihigog mga nato ang Ginoo, mga nato ni mga tawanan. Yang inakong tanan sa pagpindong, God is calling you into His kingdom and His glory. We rejoice in the hope of the glory of God, though we suffer. Why? Because this hope in God's kingdom and glory is what compels us to walk worthy of God. Ang Diyos, nagtawag ka nato diha sa iyang gingharian o sa iyang himaya. Nagadayon kita tungod sa paglaom o sa himaya sa Ginoo, bisan tungod kita makasinati ng mga pag-antos. Tungod kay kini kapaglaom diha sa gingharian sa Ginoo o sa iyang himaya, mao ang nagahiusa ka nato sa paglakaw. Nagtawag ka nato sa paglakaw na angayan tapos diyan sa Ginoo. Kung makaisuunan ko, bulakaw kita na angayan tapos diyan sa Ginoo. Ingon ang mga Kristiyano. Let us pray. Amanaw mo nga naging doon, nagpasalamat ni kanimo, ni pagdaan, karoon sa kabuntagon. Salamat sa wisdom, ni pahirap, ni kanalo. Salamat Ginoo sa imong mga puno na iwagin nag-sil-sil muli sa mga hipatakan, muli sa mga asikaso. Ang mapagkampo na kining mga tulungan, ang tulungan, magpabilit kining na kupakit kini sa ako ang asikaso, kung sa sa kabukan. Kung kabangan nimo mutag sa kanamo, na makalakaw,
ngayon, takos, diha sa katubangan dito. Kung takos, sa among pagkatinawa. Sa among pagkamauli, karoon, kumanalik na liwang matak ko sa kanamo. Ilayo sa mga kakalagman, sa mga kalakutan. Ilang karoon, pagdilihan ko sa mga adlaw na maabot kino. Huwag inasalig, pinatugyan, kalimot tanan, kung ilang kasalamatan, mga katubangan ini, in Jesus' name I pray. Naot ang ugma sa atong Ginoong Kristo, ang pag-ikambit, o kakalinaw, makikuban ko nato, hangtod sa walay katapusan. Amen. 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 Maayong punto sa tanan. God bless everyone.